Sa pinakabagong pag-uulat, tila uminit na naman ang usapin ng korupsyon sa bansa. Ayon sa mga ulat, si Senator Jinggoy Estrada ay inabsuelto ang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos sa mga aligasyon ng korupsyon. Ang desisyong ito ay agad na nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa PIDEA, ang paglantad ng desisyon na ito ay tila nagpatigil sa mga kasong iniimbisigahan ng ahensya laban sa ilang personalidad na sangkot sa iligal na droga. Dahil sa balitang ito, naglabas ng galit si Jonathan Morales. Si Morales ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya at inilarawan ang desisyong ito bilang pagtanggi sa katarungan at pagpapahalaga sa integridad ng mga institusyon ng bansa. Dagdag pa niya na ang ganitong uri ng paglalantad ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kredibilidad ng ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, patuloy ang pagtatalakay at reaksyon ng iba't ibang sektor ng bansa hinggil sa pangyayaring ito. Nakatuon ang atensyon ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan at mga ahensya ng hustisya kaugnay sa desisyon na ito. Mangyayari pa kayang muling maipakabalik tanaw sa kasong ito sa haharapin o mananatiling ganito na lamang ang resulta ng usapin? Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Jinggoy Estrada during yung hearing sa May 7 and sa kanyang interview with the media after yung hearing. Okay, gusto ko lang ipaalala yung gustong mag-order ng dark chocolate. Meron na po tayong limited stock. Pwede na kayong mag-contact sa number na ito, 0916-9000997. Limited lang po ang stock natin, kaya first come, first serve. Hey, Senator Jinggoy, ang pinaka-bida sa May 7 hearing. Sentro ngayon ng batikos ng mga netizens. Kasi, grabe, ang mga nababasa kong comments is, napaka-bias niya. Okay, so after yung May 7 na hearing, nag-press conference kagad, nandun ang mga mainstream media. Ang isang tanong is, Senator, kailangan pa bang ituloy ang Senate hearing na ito? Parang nasasayang lang ang pera ng taong bayan sa hearing daw. O anong sagot ni Senator Estrada? Para sa akin, hindi na. Sabi niya, but depende daw kay Senator De La Rosa as chairman. Para kay Jinggoy, dahil na-establish niya na daw yung fact. First time lang niyang mag-attend, ang bilis. Ang nag-leak daw ng document si Morales. Tapos, walang involvement si PBBM sa issue, yung paggamit ng illegal na droga. Ano pa? Ang dami niya ng sinungaling daw si Morales. So, wala na. Na-establish niya na yung kanyang fact. Anyway, inamin naman niya, opinion lang niya yon. So, tayo naman, may opinion din tayo. So, si Morales ang nag-leak ng mga PDEA documents. Tapos, sinungaling siya, wala siyang kredibilidad, walang kinalaman si PBBM sa drug issue na yan, kaya i-stop na. Yan ang panawagan ang opinion, pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. So tayo naman, may opinion din tayo. So kayo mga kaibigan, pahayag ba kayo na i-stop na yung hearing? Ano sa tingin nyo? Tama na ba yun? Okay. Sa hearing kahapon, nakita ko, si Senator Bato, itutuloy niya yung hearing. Hindi siya titigil. Kasi,
nung chinek up nila yung attendance ng mga na-invite nga resource speaker, una, yung si Executive Secretary dating ES Paquito Ichoa, absent. Nang sabi niya sa Secretariat, imbitahan. Pag hindi siya mag-attend, isumpuena. That's good. So tuloy. Sino pa? Yung former PIDEA Director General Kakda. Hindi naka-attend dahil na-admit daw sa hospital. Meron pa yung Police General Serapio. Hindi rin naka-attend. So, ang guidance ni Senator Bato, bigyan ng another chance, imbitahin sa susunod na hearing, pag hindi mag-attend, isubpuena. Yun. Very good po, Senator Bato. Nakaka-inspire yung mga ganong ano. Kasi, to me, hindi pa tapos ito. Ano pa? Yung tinutukoy ngayon ng investigasyon is yung sino nga ang nag-leak. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Senator Jinggoy nga si Morales ang nag-leak sa document. Ano dito biktima lang si biktima si Agent Morales. Ang mismo si Maharlika, I believe, hindi niya kilala kung sino yung nag-leak. Kasi si Maharlika, recipient lang ng information. Pinadala. Tinanggap niya. In-expose sa kanyang YouTube vlog. Nalaman natin. Ngayon, nag-conclude na si Senator Bato, and I agree, marami ang nag-agree na authentic yung leaked documents na yun. Despite yung denial ng PIDEA na non-existent, fake, AI generated yung mga dokumento na yon. To me, naniniwala ko na talagang authentic. So ituloy dapat yung investigasyon kasi hindi pa tapos ang issue involved dito is national security. Sino ngayong nag-leak? Wala pa. As of now, yung May 7 na hearing, hindi pa ma-determine. Kailangan mag-attend pa yung Director General Kakdak, yung Police General Serapio, mga retired. Marami pang pinapatawag. Sino pa bang mga yung management ng Rockwell condominium. Ayaw sabihin sino ang nagmemay-ari ng Unit 4C sa Rockwell na yun. Mabuti na lang inamin na ni Maricel Soriano. So yun, isusumpuin na rin yung management ng papatinin yung management ng Rockwell. Bakit ayaw nilang magbigay ng identity ng owner? Sabi ng yung National Privacy Commission, dapat magbigay sila. Kasi ang sabi ng Rockwell Management, violation daw ng Data Privacy Act. Sabi ng National Privacy Commission, hindi. Kasi that's an official function in aid of legislation. Dapat ibigay nila sinong nagmamayari. Okay, ito pa ang rason, isang magandang punto. Bakit pinipigilan ng iba't ibang tao si Morales na mag-attend? Nabanggit niyan sa hearing. May mga pinangalanan itong Eric Santiago, James Kumar. Tapos nabanggit pa ang pangalan ni First Lady Lisa Lam. Pinipigilan si Morales na mag-attend. Yun na lang. Kung fake sana ito, kung walang katotohanan yung binubulgar ni Morales, ang tanong, bakit sila pinipigilan? Na
Itong mga tao na ito, Eric Santiago, James Kumar, Romy Enriquez, ito yung nag-usap-usap na kino-convince si Morales na hindi na mag-attend. Nako, ipapatawag yan sa hearing. Kaya mas exciting pa ang mangyayaring sa susunod na hearing. Hindi ko alam kung anong petsa. Paki-comment na lang ang next hearing. Kasi, sabi, pag hindi tumigil itong si Morales na magsalita, nako, papatayin yan. Papatayin yan. Oh. Pananakot lahat yun. At ulitin ko, nabanggit sa hearing pangalan ng Lisa o Lam. Oh. So ito ang dapat sagutin ni Senator Jinggoy. Bakit pinipigilan? Kung talagang walang katuturan, kung sinungaling, kung walang laman yung dokumento na yan. So, dapat ituloy natin ang hearing. Okay? Karapatan ng taong bayan na malaman at pagdasal natin yung security ni Agent Morales dahil delikado siya. Mabuti na lang at ngayon mayroon na siyang police escort, but then kung patulog-tulog sa pansitan ng mga pwede, tumitindig ang balahibo ko, malala ko yung kalagayan ni Agent Morales. Kailan nakakabilib po itong Agent Morales na ito. May paninindigan, may tapang. Hindi siya takot kay Jinggoy. Kahit anong birada ni Jinggoy, sinasabayan niya, nagsisigawan. Yan. Kaya saludo tayo dito kay Agent Morales. Sana marami pang katulad mo. Ex-PDEA Agent Jonathan Morales. Kayo na po ang bagong bayani ng bayan kasama ka ni Madam Maharlika. Let's listen muna sa kayabangan at kukomentahan natin kung gaano ba katotoo yung perception ng mga sip-sip niya, yung mga dinadaldal din ni Marcos at nagaganahan siya sa mga nagsisip-sip sa kanya. Pakinggan muna natin. Patuloy na magsisikap para mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan ang siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong naging pahayag ng Pangulo sa harap ng pagtaas ng kanyang trust and approval ratings sa huling quarter ng 2024. Batay sa isang survey, paliwanag ni Pangulong Marcos Jr., nagsisimula pa lamang makita ng ating mga kababayan ang resulta ng mga reformang kanilang ipinatupad. Kasunod niyan, nilinaw ng punong ehekutibo na hindi bumubuo ng mga polisiya ang kanyang administrasyon na batay sa resulta ng mga survey. Bagkus ay nakabase sa pangangailangan ng mga Pilipino. Good. Then we will keep going and work even harder than we have been before. I'm just happy that we are beginning to get to that point where people are seeing the wisdom of some of the measures that we've undertaken, the policy changes that we've made, the legislation that we have requested from the Congress. So I think I'm hoping that that's what it means. Yan, galing sa TV4, no? The government station. Of course, yung binabasa nung announcer ay galing yan sa PCOO or PCO. Magaling maglagay ng press release si Miss Garapal, no? Diyan sa PCO. Pero sinuplan ang kanyang kapatid. Kasi 2 taon na pinagdadaldal nitong TV4 na ito daw ang na-accomplish, ito daw ang mga pananaw ni Marcos at ganadong-ganado siya magtrabaho pa. Pero bigla kaagad na sinupla ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Ito po, isa lang ito sa aspeto ng ikangay walang ginawa si Marcos. O ito, pakinggan natin si Amy Marcos. Expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan sa unprogrammed DPWH, nagkagulo-gulo. Bakit? Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano maipapakita?
Ako nahihiya kasi ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Galing sa kanyang kapatid, wala daw infrastructure program itong Marcos administration. So, paano mo masasabi na napaka, accomplished itong administration niya in the last 1.5 years? Puro travel, wala pa naman tayo nakikita na puro sinasabi na ang dami-daming mga pledges. Pero mayroon ba talagang pumasok na in real terms? Paring Ado, ikaw, may nakita ka ba na in real terms? Wala pa nga eh. In fact, dito sa Germany, nagulat ako, pagbalik niya, $4 billion. Pero dumating dito yung mga Amerikano, kung todo bulatsingan, $1 billion lang yung Amerika. So, hindi ko maintindihan eh. At saka, ang sabi, 1.7 trillion, sabi ni Babes Romualdez. Asa na yun? Puro confusing. Puro ano bang tawag niyan? Confuse the enemy. Ito pa nga, mayroong isang vlogger, si Arateles, sinasabi na nung una, in-announce na sa Germany siya, 4 billion daw ang nakalap ni Marcos sa Germany. Tapos pag uwi ni Marcos, galing sa Germany and galing sa Czech Republic, ang total daw na nakalap ay 4 billion. Dalawa. So, ibig sabihin, zero sa Czech Republic daw kasi 4 billion na sinasabi sa Germany, pag uwi niya, 4 billion lang. So, walang nakalap sa Czech Republic. So, it's a useless expenditure for the government and for Marcos. So, yun po ang nakikita ng taong bayan. At yung sinasabi na ang ganda-ganda ng prospect ay in the light of the current situation, inflation, ang presyo ng bigas ay napakataas pa rin. Tataas na naman ang presyo ng sibuyas, asukal, and oil. What are they talking about? Itong PCO na binasa dito sa PTV4. What are they talking about? It's all lies. That is really puro propaganda eh. Siguro pinag-aralan nila yung Joseph Goebbels. German storytelling a lie. Lie often repeated, they believe that it is true what they're doing. Ganon talaga ang sitwasyon ngayon sa ating bansa. Pwede ba natin pakita yung talagang most urgent concerns ng Pilipino dito sa survey noong December ng Pulse Asia? Nasaan yun? Ayan mga kabansa. Most urgent national concerns. Ito, ano ba to? SWS? Pulse Asia. Pulse Asia. Ito, SWS or Pulse Asia, they, hindi ito Okta. Yung Okta, binabayaran lang yun eh. Ito, talagang nag-ano ito eh. Yung Okta, magaling yun sa COVID. Kinu-COVID. Pero ngayon, ito. Dito makikita nyo mga kabansa, controlling inflation 72, increasing the pay of workers 46, 48 ba yan? 40. Creating more jobs 28. Reducing the poverty of many Filipinos 20 plus. Ngayon mga kabansa, first 4 pa lang yan. Meron pang iba sa down the line na economic. Pero nasa lang atensyon ng ating Pangulo mga kabansa. Nandun sa pangalawa sa baba, defending the integrity of the Philippine territory against foreigners. 6% mga kabansa. Lang ang concern about it. Pero pinag-aksaya niya, he's traveling around the world. Yes.
Australia, Germany, and representing the Americans, the interest of the Americans. Inuutusan siya to form an Asian and part of the Europe Alliance to defend the United States against China. Wala tayong away sa China, mga kababayan. Sa panahon ni President Duterte, ang export natin sa China, so huge. Ang investment sa China, supposed to be, at the time, ang daming investment, Kaliwa Dam and North Rail. Infrastructure. Pero, ito po ay nawala lahat when Marcos took a pivot in favor of the United States. And now he is the salesman of the United States of America. He is the puppet of the United States of America. Dinagdagan ng EDCA basis. Even his own sister, Amy Marcos, has even investigated this in the Senate. And she was able to catch the mga military na nauutal-utal tungkol dito sa paglagay dyan sa Isabela, sa Cagayan ng mga EDCA. Ngayon, dinagdagan pa ng naval base doon sa Batanes. So it's all in the name of the United States. What is the exchange? According to the China Times, Asian Times, 61B daw ang exchange. Di umano. Ang nasa uli na wealth. Hidden wealth. Hidden wealth. So he's now working for the Americans. He's now actually the employee of United States of America. At ang bayad sa kanya yung $61 billion na hidden wealth. Yun. And still going. Okay. For more. Pero may mga analyst naman na nagsasabi na itong mga biyahe ni Pangulo Marcos Jr. Pakinggan natin. Napaka-importante raw. Para naman hindi tayo sabihin na hindi natin pinapalabas yung ibabalansin natin. At sabihin natin bakit itong tao na ito ay nagsasalita in favor of Marcos. Sige. Kasi ang sinasabi natin kanina, he is the puppet, he is the agent of the United States. Now, who is this person praising him? Ito po. Earlier, the president is expected to leave the country later this afternoon for his 5th and 6th trip just in the first 3 months of 2024. What do you make out of the frequency of his overseas travels? From a strategic point of view, I see value in the president's trip, especially as they choose key countries that could be stronger, that would lead to stronger partnership, stronger alliances that can help address not only security challenges, but even economic challenges that we are facing right now as a country. All right. Dindo, it's no secret that President Ferdinand Marcos Jr. has been trying to diversify the Philippines' alliances, especially with the U.S. coming to a vote in October or in November later this year. There's quite an uncertainty there on who the next U.S. president will be. Make sense of the situation for the public. How important are these state visits and these working and official visits for the Philippines at a time when the country is trying to defend itself against Chinese incursions? I've always viewed the world, Kat, from a different point of view. I don't like to look at it from the interest of the U.S., but also from the interest of more so, especially for the interest of the Philippine people. And right now, as President Marcos expands, grows our partnerships and alliances with countries that share the values of democracy, that shares the value of a rules-based international order, that is ready to help us not only security-wise, but even economic-wise with either investments, trade, or even opening up of their country to more Filipino workers. If you remember, remittances drive our Philippine economy also. So I see that as a different point of view, that the president and his cabinet is looking at it from a more strategic direction. And in this strategic direction, we see value on the importance of the Philippines right now because we are key to international trade.
We are key to the security, stability of the South China Sea and the Indo-Pacific region. All right, Dindo, policymakers and academics know the system well, but ordinary Filipinos need some explanation on why these diplomatic relations cannot simply be strengthened over a phone call. You know, you'll be surprised that when people are saying that there are groups that's against the Philippine president, our institute is data-driven, and we have not seen lower support for the president. We have seen up to 90% of Filipinos wanting him to assert their rights. And just at the end of last year, we see at least 70 to 80% of Filipinos would like us to strengthen a relationship with these countries. Like Australia continues to be a top country, US, Japan, the European Union. So there is broad support. I think the Filipinos understand it. Ang galing talaga, no, ng Amerika. Talagang full support sa mga endeavors ni Marcos. Pati yung mga travel ni McCoy to several countries, the US is praising him, supporting him in the person of this Anghit. Dindo Manghit. Dindo Anghit. Manghit. Manhit. Manhit. Oh, pero sino ba ito? Sino ba itong si Kado, Dindo Anghit na ito? Why is he praising Marcos? Is he representing the United States of America? Can you give us? Ikaw, magaling ka dyan. Well, nakita nyo naman doon sa caption kanina, Strat-based ADR Institute. Ano ba yung ADR? Diba kay Del Rosario yan? Albert Del Rosario yan. ADR. Okay, okay. No wonder. Sumulangit tawa kanyang kaluluwa. No wonder. Sige, okay. Yan ho ang chairman ng ADR. Albert Del Rosario. May he rest in peace. Ang co-chairman niya, si Manny Pangilinan. Okay. Ito yung mga interesado doon sa Red Bank. Rectorate, Red Bank. Na gustong-gustong makipaglaban sa China for the oil. Atat sila kasi ang kanilang hope is baka bumalik ang influensya ng Estados Unidos, ma-neutralize ang China sa Red Bank. Para ang US, depensahan sila for the sake of business. Dahil ang ADR, ang business agent ng Center for Strategic and International Studies sa Washington, D.C. na at so the ito same si time, Anghit, bata ng Amerika. Executive Director yan. Executive Director. And itong Strat-based is an American finance, ano ba yan? Silang pinaka-agent dito. So no wonder talagang sinusuportahan niya ang travel ni Marcos, lalo na as agent of the United States. At hindi lang ang travels ni Marcos, kung hindi ang pambubuyo sa gera, dahil ang CSIS, ang representative ng mga neo-conservative wing ng mga partido sa Amerika, na nagre-representa ng military economy. Yung mga armas, mga gamit panggera. Ayan. So, that's why doon papunta yan. They're trying to foment it. Conflict and tension between China and the Philippines, when in effect it's between the US and China. So, we are doing the proxy war. Yes. And while Marcos is doing the proxy war and making himself as agent, going to Australia, Paseo to Australia, convincing the Australian, Paseo going to Germany. Ito naman with Blinken and Japan, to strengthen the wala naman tayong away sa China. Bakit ginigit-git ang China? Why is Marcos putting the lives of the Filipinos in danger? Na talagang gitgitin ang China para magkagera tayo. At the end of the day, wala namang diploma or award or reward yan. In fact, on the contrary,
a lot of Filipinos will die if there ever is going to be a war between China and the Philippines. Ang nakakalungkot dito, Secretary, is when he was in Australia for the second time, naglabas na ang Manila Times ng leak. No? Leak, okay. The Chinese Embassy had, from February last year, have submitted 11 proposals to for projects, no? And mag-iisang taon na ngayon, ay hindi pa sila binabalikan ng Department of Foreign Affairs. Despite the ginigit-git nila ang China, sa kabaitan ng China, they are still willing to have a diplomatic relation, trying to come up with words of pacification, at saka para matuloy yung extending that hand of friendship still with the Philippines. And yet, parang in-ignore, ibig mo sabihin, in-ignore yung mga offers ng China. Ang sitwasyon dyan nga, parang kotse na naka-handbrake ngayon sa China, ang DFA natin, dahil hindi iniintindi. Kaya pati yung mga project. Remember, Secretary, Xi Jinping promised 23 billion of assistance, no, to Bongbong Marcos. Pero mula noong February, pag galing niya sa Amerika na 61 billion the 61 billion bribery allegedly. At saka 4 na EDCA bases ang binuksan, ay wala pang umaandar doon sa 23 billion na yun. Kasi nga, kumbaga ito, tawag ang China by telephone, halimbawa. So in other words, itong sa China na inoffer na 23 billion ay para sa Filipino. Yes. Para sa kabuhayan, taong bayan. Pero yung 61 billion na inoffer ng Amerika, para sa personal lang na pagpayaman sa mga Marcos. Yun ang ibig mo sabihin. Yes. So, kawawa ang taong bayan. Kawawa. Bukod doon, yung ibang projects pa na nasimulan na nung panahon ni Duterte, ay pinipigilan pa nila at gusto pa nilang i-rebid. Ngayon, ito naman, pagdating dito ng mga Amerikano, kaya tuwa ang ADR, ang gusto lang nila mga negosyo doon sa kanilang pre-namis na 1 million ay puro power-related projects kasi sigurado ang kita nila ron. So, in ditong Stratbase, which is an American finance na organization headed by this former ASEC. I don't know kung asang ASEC ito dati. Pero ngayon, empowered na kasi American boy na ito, praise ng praise sa mga travel ni Marcos. Maski hindi totoo, it enhances daw the military and as well as economic. Anong economic? Kaya nga pinupost nga yung constitutional change the provisions of the economic or the economic provisions in the Constitution ay kaya nga ginugurgur para daw to be liberal. Bakit mo kailangan pa yan? Kung ikaw lang, biyahe lang ng biyahe at kalap ka ng palap ng FDI, foreign direct investments. So, di ba, is that a contradiction, paring Eli? Ikaw, kumakalap ka ng sa travel mo, ng maraming investments. Tapos, controversial yung charter change, pero pinipilit mo pa rin. Kasi, kaya mo pinipilit, dahil nga, ang sinasabi mo, wala tayong nakakalap ng investment. Alin ba ang totoo dito? Mga kababayan, alin ba ang totoo? Is Marcos really telling us the truth? Or he's confusing the Filipino para hindi mapapansin yung kabulastugan na ginagawa niya sa ating bansa. Ang masasabi ko lang kay Manghit, we don't need any more flowery words. Tama na yung mga speeches na yan. We need tangible results. Dahil feel na ng buong bansa na wala talaga nangyayari sa ating ekonomiya at bumabagsak pa tayo. Yes. At kung meron mang growth sa GDP,
ay doon lamang sa itaas, sa mga crony ni Marcos, sila lamang ang nag-i-enjoy habang ang taong bayan ay nakalublob sa inflation. Yun ang suma total. Pero DTI kasi nagsasabi na na i-convert sa investment at employment So, nalilito lang naman. Kaya nga, we challenge, no? Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Record shows also, kapag nakita ko ng pulis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Pero kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. May kita po ng mga biktima at may kita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga parang gumawa ng kalukuhan mga ito, nakalusot na naman at nakulong pa yung mga katulad na may mahirap. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko. Pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police na I went to the PD and RD na-relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin very shallow, flimsy yung reason. Okay. Comsec, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses against the Bonnet Gang? It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case na involved na naman itong grupo. Recidivist Alam nyo, Colonel Arnedo and Colonel Apolonio and kayong tatlo, marami akong kaibigan ng mga pulis. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero ito ang nakakalungkot. Dahil sa mga pinanggagawa ninyo, yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. Akala nyo ba ngayon? Sige, lusot kayo siguro sa mga followers ninyo kung sino man yung mga taong naniniwala sa inyo, lusot kayo. Pero sa taong bayan, hindi kayo nakakalusot. Believe me, I've been doing this for so many years. Kaya masama ang loob ko ngayon dahil nakikita ko yung klaseng injustices na natatanggap na maraming tayong kababayan, iba't ibang klaseng kawalang hustisya sa kamay ng mga pulis. Nakailang beses na po ako, Attorney Bernardo Sir, naka-enkwentro na pag pulis po ang may kaso, ang bagal po ng hustisya. Ang bagal ng hustisya. Daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala nang proseso-proseso, kulong na agad. Pakita po natin yung isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila, nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang ho, nung sumugod ho sa inyo ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho,
Ano ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagkikasing. Ano sinabi mo ulit? Sorry? Validating, Your Honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yan lang, Your Honor, Hindi, meron ko validating. pa sinabi na, sabi mo walang warrant dahil, aside from validating, meron ko sinabi na word. Covert operation. Covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailangan magsuot pa ng body cam, na kailangan magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo tong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa'yo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, or Honorable Chair, yes, may warrant yan. Nasa warrant, kaya lang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation, and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covert operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga bonnet, tama? Kung covert operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, kailan ba mag-bonnet? Ay body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, doon sa nabanggit nyo pong command responsibility, kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali ang sabi nga raw nila, baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun dapat mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation nakabonet. Kaya nga po Attorney Bernardo, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nagkikasing daw. Kahit na rin po magkikasing dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun na nakaplano pa rin yun na meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. In short, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, meron talagang infraction doon, meron talagang mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsaserve ng warrant of arrest, meron pong kulang.
Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court Kahit na covert operation, ang sinasabi nito. Hindi rin po kasi ang narinig ko nung nakaraang meeting magsaserve sila ng warrant dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila ma-serve na walang body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron hawak na warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyong warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi... ano isa-serve niyo kung wala kayong dalang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. So naka-blatter, lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, Mr. Chair, po yun sa mga sinabit okay, namin. Ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na tutos, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer niyo the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant noong time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So dala-dala niyo warrant? Dala po namin, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair, bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinintindi nyo kasi ni Tortolpo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Yes, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na ka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang
yun. That's, Juan. Nahirap yung, ako, the worst thing na sabihin sa akin, binibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang man, I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganoon din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize, para sa inyo nakakilala sa akin, if you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung makakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo.
Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan. Anong gira gusto niyo? Anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin? Hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Pero kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganon akong klaseng tao. Ang beses po no, na nagtungo si Pangulong Marcos Jr. diyan po sa Australia at inanunsyo na rin na bibisita rin po sa Germany at sa Czech Republic sa susunod na linggo. Secretary. Magta-travel na naman ang ating ambassador. Pero kasi Ambassador Marcos will be traveling again. Ang kapal mo, Marcos. Kababalik po lang sa Australia, lulustayin mo na naman pera uli ng ating bayan. Di ka na ba nahihiya? Tapos magyayabang ka, magsisinungaling ka na ang dami mong mga pledges. At sinasabi ng spokesman mo, Department of Trade, na na-convert na daw ang pledges into economic benefit sa ating bansa. Salungat yan sa salungat yan sa idea na nakakalap ang gobyerno ng maraming foreign investment. Kasi ngayon, nag-aaway na nga ang Senado at ang House para isulong yung economic amendment ng economic provision kasi hindi tayo nakakakalap ng maayos na investment. Tapos itong sinungaling na Marcos, sasabihin na nakakalap daw siya ng investment sa travel niya. Ano ba totoo? Bakit pa itutulak mo yung chacha? Kung ikaw pala, ang galing mo palang kumalap ng mga investments. Travel lang pala. Travel lang palang kailangan. Kaya na. Napakasinungaling nitong kulukoy na ito. Ikaw paring Eli, ano masasabi mo? Pero itong mga biyaheng ito ng Pangulo, kasi matagal ako nag-cover sa Malacanang, halos lahat naman ng mga Pangulo ay nagbabiyahe. At ang sinasabi ay sulit daw, no? Yung mga biyahe dahil sa nakukuhang mga pangako at marami naman daw doon natutupad na mga pangako na mga pamumuhunan dito sa ating bansa. Pero ikaw, tanungin kita, naniwala ka ba na yung sinasabi niyang itong si Marcos, yung kamakailan lang, kararating lang niya from Australia, 89 billion daw ang nakalap at ito ay nag-benefit na sa Pilipinos? Hindi, yung ganyang mga naiuwi na mga pledges, hindi pa nakakatotoo. So may mga ilang buwan o isang taon pa yan bago umepekto. So ibig sabihin, yung mga dinadaldal ng Department of Trade ay walang katuturan. Prospective. Ayun, mga pangako pala naman. Pwedeng matupad, pwedeng hindi. So anong masasabi mo na kung siya pala magta-travel lang at makapagdala ng investment, so bakit pa tinutulak niya yung chacha na sinasabi walang foreign investment dahil very restrictive ang ating saligang batas. Paring Ado, ano masasabi mo tungkol dyan? Ewan ko, kasi kung ako magta-travel abroad, magbubukas lang ako ng bank account siguro doon. Kasi mukhang naayos na sa mga kano ang mga dating mga ninakaw ng tatay kung saan i-distribute yung mga pera na na plunder nila noong panahon ng martial law ay parang dahan-dahan binabalik para maglagay ng EDCA dito sa ating bansa. Kasi yun ba ang nangyayari? Masyadong deliberate yung pumunta na Australia. Bumalik uli na Australia. No. Bakit ilang milyon, hundreds of millions of dollars ang naulustay. Ngayon, ito na naman, pupuntang Germany. Ano ba magpapa-rehabilitate ba yan? Sa Germany? Kasi Germany is well known for stem cell. Oo. Mayroon bang mga doon daw mayroong lagari, nilalagari lang ang tiyan para magiging payat? Totoo ba yan? Sa Germany, nilalagari ang tiyan para maging sexy? Punta na tayo ron, Kado.
Ha? Patunggal na natin yung tiyan natin, ha? Ako, IMAX palalagari ko. Czech Republic, pupunta din. Aba, hindi lang Germany, Czech Republic. Anong makukuha natin doon? Ha? Ha? Anong purpose? Para magtalumpati uli sa